Noong October 2003, natagpuan ng mga mangingisda sa dagat ang katawan ng isang babaeng lumulutang sa Atlantic Ocean. Pagdating ng mga pulis, laking gulat ang mga ito nang makita na hindi na makilala ang bangkay dahil sa sobrang tagal na nitong nakalubog sa tubig dagat. Sa katunayan, halos masuka ang mga investigador sa nakitang rock crab na nakakapit sa maputalang hita ng bangkay. Nahaharap sa kahirapan sa pagtukoy sa katawan, ang kaso na tila umabot na sa dead end ay nakatanggap ng mga bagong clues na nagsiwalat ng katotohanan ng kaso. May mga tanong ang lumitaw. Sino ang nagpakahirap na lumipad palabas sa karagatang Atlantiko upang itapon ang katawan nang hindi nag-iiwan ng bakas? May nakatago kayang sabuatan sa likod nito? Ang kaso ay naganap sa New Jersey, USA. Ang New Jersey ay isa sa pinakamaunlad na estado sa US. Hindi lamang yon, ngunit ito rin ay isang sikat na destinasyon ng turista na may mga napakagagandang beach, lalo na sa Cape May Beach. Gayunpaman, sa isang magandang araw na yon, isang nakakagulat na pagtuklas na nagpasindak sa buong United States ang bumasag sa masiglang kapaligiran ng tourist paradise na ito. Noong October 8, 2003, gaya ng dati, tumulak ang mga mangingisda upang mangisda. Habang papalaot ang bangka, napansin ng isang mangingisda ang isang kakaibang bagay na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Sa mas malapitang pagsisiyasat, natakot siya nang mapagtantong isa itong katawan ng babae. Kaya't agad siyang tumawag ng mga pulis. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga otoridad sa pinangyarihan upang kunin ang katawan at magsagawa ng autopsy para matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Sa pinangyarihan ng krimen, laking gulat na Inspector James Cecil nang makita ang kalagayan ng biktima. Dahil sa napakatagal na nitong nakalubog sa tubig dagat, ang katawan ay walang mga palatandaan ng pagkakakilanlan. Bukod dito, muntik na siyang masuka sa pinangyarihan nang makakita siya ng rock crab na nakakapit sa panloob na hita ng katawan. Mula sa detaling ito, napagpasyahan ng New Jersey State Police na sa ilang mga punto lumubog sa ilalim ng dagat ang katawan dahil ang mga rock crabs ay nabubuhay lamang sa ocean floor. Dahil sa ang katawan ng hindi pa nakikilalang babae ay lumitaw sa Atlantic Ocean, ang US Coast Guard o USCG ay tumulong sa State Police sa pagsasagawa ng autopsy. Ang mga resulta ng autopsy ay nagsiwalat na ang biktima ay sadyang tinapos na pinatunayan ng isang malaking metal na kadena na nakapalot sa kanyang mga bukong-bukong at sa tape na nakabalot sa kanyang mga paa at kamay. Naniniwala ang pulisya na maaaring hindi inaasahan ng salarin na lumutang ang katawan sa ibabaw. Gayunpaman, kung paano nagawang itapon ng salarin ang katawan sa lugar na ito ay nananatiling isang malaking katanungan. Naniniwala si James Cecil na ang katawan ang tanging clue sa kaso, kaya ang pagkilala sa biktima ang siyang pinakamahalaga. Gayunpaman, maraming mga paghihirap ang hinarap ng pulisya na posibleng humantong sa kaso sa dead end. Kulubot at baluktot na ang mga fingerprints sa katawan dahil sa pagkalubog nito sa tubig dagat o matagal na itong nasa tubig dagat. Di pa rin nawawala ng pag-asa, kumuha ang pulisya ng mga eksperto upang balutin ng mga sinulid ang mga joints ng daliri. Nag-inject ng saline solution sa laman sa ilalim ng mga joints ng daliri. Saka ay iginulong na siyang nakatulong sa mga investigador upang makakuha sila ng sapat na fingerprints o pagkakakilanlan ng biktima. Hindi nagtagal, ang hindi pa nakikilalang katawan ng babae ay nakumpirma na si Kimberly Holton, 16 years old, na naiulat na nawawala sa Dover, Delaware, mga 65 kilometers mula sa Cape May sa loob ng isang linggo. Matapos mangolekta ng mahahalagang ebidensya, ang New Jersey State Police ay agad na nag-organisa ng isang pangkat ng pagsisiyasat at ipinadala sa Delaware kung saan nakatira ang biktima para sa masusing investigasyon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, si Kimberly Holton, 16 years old, ay ipinanganak noong November 4, 1986 sa Kent County, USA. Bilang isang bata, kailangan niyang mamuhay sa mahirap na mga kalagayan dahil isang adik sa bawal na gamot ang kanyang biyolohikal na ina. Hanggang sa nakialam ang Child Care Organization. Nang maglaon, inampon si Kimberly
Ngunit patuloy na kailangang magpalipat-lipat mula sa isang pamilya patungo sa isa pa sa paghahanap ng mas magandang kalagayan sa pamumuhay, hanggang sa nagpasya ang mag-asawa sa Dover, Delaware na sina Ronald at Lorraine Machete na ampunin siya. Ang presensya ni na Ronald at Lorraine ay nagbigay kay Kimberly ng isang matatag na tahanan. Tinutulungan siyang makatakas mula sa dati niyang hindi tiyak at mapaghamong buhay. Gayunpaman, nagsimulang lumitaw at lumala ang mga problema ni Kimberly sa pagdating ng kanyang nakatatandang kapatid na si Heather. Si Heather ay ampon din ng mag-asawang Machete at mas matanda ito ng ilang taon kay Kimberly. Umaasa ang mag-asawa na magkakasundo ang dalawang anak na inampon bilang isang pamilya. Sa kasamaang palad, hindi yun nangyari. Sina Kimberly at Heather ay madalas na nag-aaway at patuloy na hindi magkasundo. Sa una, ang mga maliliit na hindi pagkakasundo ay unti-unting nauwi sa matinding pagtatalo, lumilikha ng tense at mabigat na kapaligiran sa sambahayan. Inilarawan ni Destiny Andrews ang kaibigan niyang si Kimberly Holton bilang isang mapagmalasakit na tao na lubos na nagmamahal sa iba. Naniniwala si Andrews na kung nabubuhay pa si Kimberly, tiyak na magiging isa itong veterinaryo o isang veterinary technician dahil malalim ang pagmamahal ni Kimberly sa mga hayop. Sinabi din ni Andrews na ibinahagi ni Kimberly sa kanya ang tungkol sa mga problema sa bahay ng kanyang pamilya. Ngunit napakahusay nito sa pagtatago ng kanyang lungkot sa likod ng isang masayahin at optimistikong panlabas. Ayon kay Andrews, hindi lang mabuting kaibigan si Kimberly, masipag din itong mag-aaral. Laging seryoso sa kanyang pag-aaral at hindi kailanman lumiban sa klase. Kaya naman nang hindi sumakay si Kimberly sa school bus isang araw, nakaramdam agad ng pag-aalala si Andrews at alam niyang may hindi magandang nangyari sa kaibigan niyang si Kimberly. Ang unang foster mother ni Kimberly Holton, si Mrs. Cherwells ng Williamstown, New Jersey ay nagbahagi rin na napakahirap ng pagkabata ni Kimberly. Ang batang babae ay madalas na nagugutom at walang mga laruan tulad ng ibang mga bata. Ang mga mapait na karanasan ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa buhay ni Kimberly. Noong umaga ng September 30, 2003, 8 araw bago natagpuan ang bangkay ni Kimberly, hindi siya sumakay sa school bus papunta sa paaralan gaya ng dati. Pagkatapos ng mahabang araw ng paghihintay, nang hindi pa rin umuwi ang kanyang anak si Mrs. Lorraine Machete, ang foster mother ni Kimberly ay pumunta sa istasyon ng pulisya upang iulat ang tungkol sa nawawalang anak ni si Kimberly. Ang New Jersey State Police na itinalaga upang mag-imbestiga pagkatapos na matagpuan ang katawan ni Kimberly na lumulutang sa tubig dagat ay nakipagtulungan sa Delaware State Police upang matuto ng higit pa tungkol sa background at kalagayan ng biktima. Binanggit din ni Mrs. Lorraine na hindi ito ang unang pagkakataon na nawala si Kimberly. Naglayas din ito dati, ngunit kalaunan ay umuwi din naman. Gayunpaman sa pagkakataong ito, hindi nakita ni Mrs. Lorraine na bumalik ang kanyang anak, kaya't ang kanyang pagkabalisa ay mabilis na napalitan ng takot nang mapagtanto niyang may masamang nangyari. Mula sa mga clues na ito, naniniwala ang pulisya na maraming issue sa loob ng pamilyang Foster dahil naglayas si Kimberly. Sa pagbabalik sa paghahanap ng ebidensya na may kaugnayan sa pagkamatay ni Kimberly, ang mga investigador na nakatalaga sa kaso ay walang nakitang mga palatandaan ng pinsala, ngunit agad na ipinaliwanag ang sanhi ng pagkamatay nito. Gayunpaman, pagkatapos ng isang medikal na pagsusuri, natuklasan nilang si Kimberly ay nagtamo ng matinding trauma sa ulo mula sa isang mapurol na bagay, malamang na resulta sa pagbagsak mula sa isang mataas na lugar. Ang pinakamatibay na pisikal na katibayan na mayroon ang mga investigador ay isang metal na kadena na ginamit upang itali ang mga bukong-bukong ng biktima. Sinabi ni Detective Cecil na ang bawat link ng metal chain na ito ay may nakatatak na numero na humantong sa mga investigador sa isang tindahan ng Lois Home Improvement, hindi kalayuan sa bahay ni na Kimberly. Doon in-access ng manager ng tindahan ang computer system upang matrace ang impormasyon ng kadena mula sa haba at stamp number nito. Natuklasan na may bumili ng kadena isang araw lang matapos mawala si Kimberly, kasama ang padlock at concrete block.
Ang timestamp sa upuan ang nakatulong sa mga otoridad na mabilis na matukoy ang footage ng surveillance sa checkout na nagpakita ng dalawang lalaki. Gayunpaman, dahil sa malabo ang video at ang mga binili ay binayaran ng cash, naging mahirap ang pagkilala sa dalawang lalaking ito. Sa sitwasyong ito, nagpasya ang mga investigador na isapubliko ang mga larawan ng dalawang pinaghihinalaan sa local media. Umaasang makatanggap ng tulong mula sa publiko upang malutas ang kaso. Kaagad nakatanggap sila ng maraming tawag na tip at may nagturo na isa sa dalawang lalaking nasa tindahan ay si Robert Brothers. Si Robert mismo ay tumawag din sa hotline para aminin na siya ang nasa larawan at kasama niya si Jacob Jones noong binili ni Jones ang mga gamit para sa weightlifting. Ngunit itinanggi ang pagkakasangkot sa pagtapos kay Kimberly. Walang nakitang dahilan ng pulisya para magsinungaling si Robert Brothers at nang tanungin siya kung bakit maaaring galit si Jones kay Kimberly, binanggit ni Robert ang pangalan ni Heather, ang foster sister ng biktima, at si Heather ay kasintahan ni Jacob Jones. Nang ipatawag sa istasyon ng pulisya, maluhaluhang inamin ni Heather na nag-aaway nga sila ni Kimberly, ngunit tungkol lamang sa mga walang kabuluhang bagay tulad ng paggamit ng mga pampaganda ng walang pahintulot o paggamit ng magandang damit nang hindi muna nagtatanong. Gayunpaman, itinanggi ni Heather na hahantong sa pagpatay kay Kimberly ang galit niya rito. Sinabi niyang hindi niya yun magagawa dahil kahit madalas silang magtalo, magkapatid pa rin silang dalawa. Sinabi niyang hindi niya talaga alam kung ano ang nangyari kay Kimberly. Hindi niya rin alam kung may kinalaman ba si Jacob sa masamang nangyari kay Kimberly o wala. Iginiit sa mga investigador na wala talaga siyang alam tungkol dito. Ang tangi niya lang alam ay inosente siya. Si Jacob Jones ay isang 20 years old sophomore sa University of Delaware. May outstanding academic records at walang mga naunang criminal history. Ayon sa reporter na si Jeff Brown mula sa Dover Post, naka-enroll si Jacob sa aviation program at isang lisensyadong piloto at instructor sa Dover Air Force Base, kung saan siya ay sertipikadong magpalipad ng sasakyang panghimpapawid at madalas na umarkila ng mga eroplano para sa personal na paglipad. Sa mga panayam sa pulisya, inamin ni Jacob ang pagbili ng mga kadena, kandado at ng bloke ng semento. Ngunit sinabing ito ay para sa weightlifting. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis, lalo na't hindi maipaliwanag ni Jacob kung nasaan na ang mga bagay na ito. Sa harap ng sitwasyon, hindi pinago ni Jacob ang kanyang pahayag at mabilis na humingi ng abogado. Sinabi din ng supervisor ni Jacob sa pulisya na nitong mga nakaraang linggo, nagpakita si Jacob ng maraming senyales ng hindi pangkaraniwang pag-uugali. Sa partikular, palagi na siyang late sa oras sa trabaho o kaya naman ay absent sa trabaho. At kung nasa trabaho naman siya, lumilitaw siyang balisa at madaling magalit. Ipinapakita ng mga record na noong September 30, 2003, pinalipad ni Jacob ang isang Cessna aircraft palabas ng base mga 11:45 ng gabi at ibinalik ang eroplano makalipas ang 2 oras. Mula sa impormasyong ito, hinuha ng pulisya na maaaring may pangalawang tao na sangkot sa kaso. Kahit papano, ang siyang tumulong kay Jacob na ilipat ang katawan at isecure ito sa eroplano bago ito ihulog sa dagat. Sa pamamagitan ng autopsy, ang mga investigador ay nakakuha ng karagdagang mahalagang impormasyon. Ang pagtukoy na ang matinding pinsala sa ulo ni Kimberly ay resulta ng pagkahulog mula sa mataas na bahagi, ay higit na pinatibay ang hypothesis na ang katawan ng biktima ay ibinagsak mula sa eroplano na naging sanhi ng matinding pinsala na humantong sa isang malagim na trahedya. Kaya ang sumunod na tanong ay sino ang kasabwat at ano ang tunay na motibo sa likod ng kaso. Noong October 23, 2003, 10 araw pagkatapos matuklasan ang bangkay ni Kimberly, ang tawag sa telepono mula sa ama ni Jacob ay gumulat sa mga otoridad. Iniulat nito na si Jacob ay nagpatiwakal sa kanyang kwarto gamit ang baril. Gayunpaman, ang mas nakakagulat ay ilang minuto bago ang pagbawi niya sa sariling buhay, ipinagtapat ni Jacob sa kanyang mga magulang na siya at ang isang 22 years old na kilalang si Michael Kaiser ay ang pumatay kay Kimberly Holton.
Ayon kay Brown, sinabi ni Jacob sa kanyang ama na nagdudulot ng gulo sa pamilya si Kimberly, lalo na sa kasintahan niyang si Heather, at naramdaman niyang kailangan niyang ayusin ang sitwasyon. Upang maisakatuparan ang malupit na planong ito, nagpatulong si Jacob kay Michael Kaiser na nagtatrabaho bilang isang security guard sa local racetrack kasama si Jacob. Bagamat nagkakilala lamang ang dalawa sa pamamagitan ng trabaho at walang malapit na relasyon o madalas na magkasama, nagawa nilang magtulungan sa kasukalam-sukalam na krimeng ito. Ang pag-amin ni Jacob bago ang kanyang pagpapatiwakal ay nakatulong sa pagbibigay liwanag sa madilim na aspeto ng kaso. Ang pagbibigay sa pulisya ng mahahalagang leads upang ipagpatuloy ang investigasyon at dalhin ang kasabwat si Michael Kaiser sa hustisya. Gamit ang mga bagong clues, agad na pinatawag ng pulisya si Michael para sa pagtatanong. Ayon sa testimonya ni Michael, hiniling sa kanya ni Jacob na sunduin si Kimberly noong gabi ng September 29, 2003 at dalhin ito sa isang motel para matulungan sa pagresolba ng mga isyu kay Heather kasama si Jacob. Di nagtagal, sinundo ni Michael si Kimberly at pumunta sa isang convenience store. Sinunod ang utos ni Jacob, pagkatapos ay dinala niya si Kimberly sa isang budget-in motel. Nang pumunta si Kimberly sa banyo, sinabi ni Jacob sa kanya ang pagnanais nito na patayin si Kimberly at hiniling kay Michael na tumulong sa pagtapos sa dalaga at pati na rin sa pagtapon sa katawan. Pero tumanggi umano siya, gusto na niyang umalis. Kaya lang binantaan umano siya ni Jacob. Natatapusin siya nito kung tumanggi siyang tumulong. Ipinagpatuloy ni Michael ang kwento. Sinabi na sinunod niya ang mga utos ni Jacob at hinawakan si Kimberly habang palabas ito ng banyo. Nakahawak siya sa dalaga habang tinalian naman ni Jacob ng phone cord ang leeg nito. Saka gumamit ng unan para takpan ang mukha nito hanggang sa tumigil sa paghinga si Kimberly. Naganap ang krimen bandang 2:00 ng madaling araw noong September 30, 2003. Inamin ni Michael na tumulong siya kay Jacob na ilipat ang katawan sa trunk ng isang kotse. Iniwan ito doon ng ilang oras bago ito ilipat palabas mula sa Cheswood, Delaware at itinapon ito sa Atlantic Ocean. Inilarawan ng mga investigador ang pagpatay kay Kimberly Holton bilang isang nakakatakot na pangyayari. Mula sa paraan ng krimen hanggang sa mga brutal na detalyeng kasangkot, ang kasong ito ay hindi lamang gumulat sa kanila kundi niyanig din nito ang mga komunidad ng parehong estado. Noong October 24, 2003, inihayag ng pulisya ang pag-aaresto kay Michael Kaiser. Ayon sa mga otoridad, noong una ang pagkawala ni Kimberly Holton ay maaaring ituring na isang runaway case, ngunit hindi inaasahan ni Jacob ang mga natural factors ng karagatan. Mula sa taas ng eroplano nang tumama ang katawan ni Kimberly sa tubig, ang impact ay katumbas ng pagbagsak sa konkreto sa bilis na mahigit 200 km/h. Ang kamangmangan at pagkakamali ni Jacob ay humantong sa kabiguan ng kanyang plano at ang pagkakalantad ng katotohanan. January 6, 2004, hinatulan si Michael Kaiser ng first-degree murder at pagsasabuhatan upang gawin ang krimen at nasintensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Ang kapatid ni Kimberly Holton na si Heather ay hindi kinasuhan kaugnay sa krimen. Bagamat sangkot si Heather sa mga isyong binanggit ni Jacob sa kanyang pag-amin bago ito nagpatiwakal, walang ebidensya na nagpapakita na direktang nakilahok si Heather o alam nito ang tungkol sa malupit na plano. Ang kaso ng pagtapon ng katawan ng batang babae mula sa isang eroplano sa Atlantic Ocean ay isa sa mga pinaka-nakakagulat na kaso dahil sa kalupitan ng salarin. Dahil sa mga personal na alitan na may kaugnayan sa kanyang kasintahan, si Jacob, ang mastermind, ay walang kabuluhang tinapos ang buhay ng isang inosenteng 16 years old na dalaga. Ang insidente ay hindi lamang gumulat sa opinyon ng publiko sa Estados Unidos, ngunit nagtaas din ng mga takot tungkol sa malagim at hindi makataong kalkulasyon sa likod ng krimeng ito. Si Jacob kasama ang kanyang kasabwat ay gumawa ng karumaldumal na aksyon na hindi isinasaalang-alang ang kakilakilabot ng mga kahihinatnan na idinulot nila. Ginagawa ang kaso na isa sa mga pinakakasuklam-suklam
at pinakamalagim na kwento sa kasaysayan ng Amerika. Shoutout po kina Esperanza Berman, sa tropang Dizangers ng Gataran at kay P. Sanidad from Loy Valiente, kay Gregor Panganiban, thank you sir, kay Elik Zenezram from Russia, kay Zendi Orgendi from Albuquerque na palaging nanonood, kay Lina Garcia from Hong Kong, at kay Maribel Valderrama, thank you po ma'am. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam!